Hi guys! So for today's video ay may panibag na naman akong online loan application na nakita. At syempre gustong-gusto kong subukan para makita nyo na din kung legit ba to at kung ano yung mga personal information na pwede nyo i-share sa kanila. So kung makita nyo man itong online loan application na to is wag nyo munang susubukan. So ako muna ang magtatry sa inyo. Magtatry para sa inyo para hindi na sumakit yung ulo nyo. So dito nga is very promising din ang pinapakita nila dahil pwede kang makapag-loan ng up to 50,000 pesos. At kung ikaw ay first-time user is pwede ka daw nilang bigyan ng up to 10,000 pesos. At napakabilis ng pag-approve at sobrang baba ng service fee. At ang pinakamahalaga ang interest rate. Sobrang baba lang din. At dito ay same day mo din matatanggap ang ilo-loan mo dahil ang nakalagay sa kanilang application ay ultra fast disbursement. O diba, very promising talaga. Kaya gusto ko siyang ma-try dahil ito ay talagang too good to be true. Pero malay natin, diba? Kaya subukan na natin. Pero bago ang lahat is, kung ngayong araw ka nangangailangan ng mauutangan online, ay pwedeng-pwede kang mag-try dyan sa mga links na nilagay ko sa description box sa baba at sa may comment section para sa mga 0% interest. Pero bago kayo mag-confirm ng loan is basahin nyo muna yung loan details. At syempre nga pala is pwedeng-pwede ka ding makasali sa may GCash giveaway ko worth of 1,000 pesos kada buwan yan. At para makasali is kailangan lagi ka lang updated sa mga ina-upload ko at huwag mo kalimutang i-PM ako sa Facebook page ko para maisali agad kita. At itong bagong-bagong online loan application nga na to ay ang TeamCash. So ito nga ay fast cash loan daw. Kaya itatry ko na para sa inyo. So ayan, kailangan lang mag-register ng phone number at ilagay yung OTP at magsa-sign in ako. So ito na nga yung pinaka-homepage niya. Ang maximum loan amount sa my first time user ay 10,000 pesos. At dito sa may ibaba, may iba pa siyang details kagaya ng order history, bank information, feedback, contact us, terms of the loan, saka privacy policy. Pero hindi ko nababasahin yan, diretso na ako sa apply. So dito may 7 na kailangan nating sagutan. Medyo madami. Tingnan natin kung mabilis lang ba natin itong matatapos. Sa may una is personal information. Ayan, kailangan lang ilagay yung province of residence, probinsya nyo, yung city of residence, ayan, residential address, itatype nyo lang ulit. Tapos kung ano yung postal code nyo sa lugar nyo. So kung hindi nyo alam, search nyo lang yung postal code of, tas lagay nyo yung lugar kung saan kayo nakatira. Next is, ano yung napagtapusan nyo, yung education level. Next, marital status, bilang ng anak, tapos living conditions. So, ayun, next na. Ano yung profession mo, mamimili ka lang din dyan. Gaano ka nakatagal nagtatrabaho dyan, saka kung magkano yung sahod mo dyan. Dito sa may profession, pwede kang mamili sa staff, entrepreneur, self-employed, student, retired, saka unemployed. So, next na is, ayan, gaano ka nakatagal dyan. Mamimili ka lang din. Saka kung magkano yung sahod mo. At next na, emergency contact. So, mukhang mabilis lang din naman tayo mayayari. Kasi pinaghiwa-hiwalay lang pala nila. So, dito kailangan ng 1, 2, 3. Oh, 3 lang yung kailangan dito na contact references. At ilagay mo lang yung kung kaano-ano mo sila, yung pangalan, saka phone number. At dito sa may ibaba is, kailangan mong ilagay yung email mo. So, ayun, continue na. Okay. So, dito is, medyo marami na din akong na-experience na tinatanong ito. Is it overdue in the past month? Ayan, maximum overdue days in the past month. Saka total borrowings in the past month. Number of loans in the past month. So, ito is about lang sa mga existing loan mo pa sa ibang OLA. So, may pamimilian dyan na no loan, not overdue. So, ayan. So, kung ako naman is, ino-no ko lang to lahat. So, ayan, kagaya niyan. No loans. So, continue. Okay, sa ID type na tayo. Ano nga ba yung mga kailangan na ID? Pwedeng UMID, National ID, SSS, TIN, Passport, Driving License, Postal, at Voters ID. So, ayan. Kailangan mo lang picturean yung harapan. Tapos, ilagay mo yung ID number mo, first name, middle, at last name na makikita dyan sa may ID mo. Next is continue. So, dito is pang-6 na. Ayan. Kailangan mo lang mag-selfie. At pagkayari ng selfie ay last na. Ay, salamat. So, dito is, kailangan mo lang ilagay yung name mo, account type, bank name, saka bank account. So, ito is about na kung saan
mo ma-receive yung ilo-loan mo dito. So, dito pwedeng e-wallet, bank transfer. Sa may e-wallet, pwedeng GCash, PayMaya, GrabPay, saka OmniPay. So, syempre, gamit na gamit ang GCash, kaya mag-GCash tayo. At eto na ang pinaka-exciting part. Legit nga ba or legit na scam? So, eto na nga ang sagot. So, dito is, ang loan term ay 90 days. So, that is 3 months. Tapos, ang loan na ibinigay sa akin na credit is 10,000 pesos. At ang amount na marireceive ko is 9,900. Napakalaki. At ang service fee ay 100 pesos lang. At ang interest rate ay 810 pesos. At ang due date ko kung kailan ko siya babayaran is May 7. So, dito parang may mali. Kasi, February ko siya ni-loan. Tapos, babayaran ko siya ng May. Tapos, dito sa my terms of the loan naman, ito yung mahalaga kasi para sa akin. Kasi dito nakalagay yung talagang pagkakasunduan nyo. Pero dito is wala akong nakita. So, ayun, wala about lang sa may application nila to. At ang loan provider name ay San Mateo Express Credit INC. At meron silang address dito sa may Pilipinas, sa Makati. At sila ay mayroong SEC registration pero hindi lahat ng naka-registered sa SEC is legit kagaya na to. So, ayun, tama nga ang hinala ko. Ito ay too good to be true at nagbasa-basa ako sa may application. So, ito ang mga nabasa ko. Ayan, yung service fee ay sobrang taas daw. So, 7,500 yung principal. At ang ide-deduct nila doon is 3,000 pesos. Kaya ang marireceive mo na lang is 4,500. Tapos, babayaran mo lang siya ng 7 days. O, diba? Nakakaloka yung mga ganitong ads nila. Kaya pagka ikaw nakita mo agad yon, huwag kayong magpapapaniwala agad. Lalo na kung too good to be true yung mga pinapakita. So, ayan. Huwag na huwag kayong mag-a-accept agad ng loan. Huwag na huwag kayong magko-confirm agad. So, tamang-tama yung ginagawa nyo na nanonood muna kayo ng mga ganitong loan application na review para hindi kayo mapahamak at madala sa mga ganitong loan application na hindi legit. At nakalagay pa dito is before your due date, wala pang 7 days ay haharasin ka na nila. At kung ano-ano na yung pagsasasabihin sa'yo ng mga agents. So, ayun, bastos daw yung mga representatives nila, yung mga agents na nandito. Kasi pati yung mga hindi mo nilagay na contact references ay kukontakin nila. So, diba, nakaka-frustrate yung ganitong kagaya ng Team Cash. At ito pa isa, 1,500 yung na-approve sa kanya, pero 800 plus na lang ang na-receive niya. So, almost half na din nung niloan niya yung makakaltas. Kaya nakakaloka yung mga ganitong klaseng online loan application. So, ito ay pwedeng-pwede nyong i-report. Yung mga ganitong abusadong OLA na to, i-report nyo sila. At maglagay na rin kayo ng mababang rating sa may app nila para wala nang mabiktima. So, ayun lang. For today's video, kung na-experience nyo na din itong online loan application na to, ay pwedeng-pwede nyo i-share dyan sa may comment section yung na-experience nyo para maging awareness na din para sa mga hindi pa nakakapag-try at nakita itong online loan application na to. Para wag na din nilang subukan. So, that's it for today's video. Thank you for watching!